Ngayon mga repa, ikikwento ko sa inyo ang mga karanasan ko dati nung meron akong singaw. Madaming beses na kasi ako nagkaroon nito, lalong-lalo na nung may brace pa ako. Kaya dahil doon ay naging normal na lang sa akin sa tuwing nagkakaroon ako nito at na-immune na ako sa sakit ng singaw. Pero, yun lang pala ang akala ko. Kasi ito mga ikikwento ko sa inyo ngayon ay mga naging singaw ko dati na sa sobrang sakit ay mapapadasal na lang talaga ng Latin nang wala sa oras. Nakagat nyo na din ba ang labi o nguso nyo sa tuwing nakakain kayo? Tapos kinabukasan, yung sugat mo na yan, magta-transform sa singaw? Madalas din kasi sa akin nangyayari yan. Pero one time, ay sobrang lala na naging singaw ko dati sa labi dahil dito. Dati kasi, nung may brace pa ako, ay nagkaroon ng time na naka-crossbite yung ngipin ko. Di ko natanda kung yun nga ba talaga ang tawag dito, pero correct me if I'm wrong na lang. Basta ang nangyari nun, ay nung napantay na nung brace yung ngipin ko sa ibaba, ay lumapat ito sa aking upper front teeth. Hindi daw yun normal sabi nung aking dentista. Kaya sinalapakan niya ako ng bagong rubber para matulak to paloob. Nakakapanibago nga no, at ang higpit sa pakiramdam. Pero noong mga panahon naka-crossbite pa ang ngipin ko, ay madalas ko nakakagat labi ko sa tuwing nakakain ako. Kaya ang kinalabasan ay natadtad ng singaw yung labi ko nun. Meron pa nga akong isang part sa labi ko na yun ang madalas ko makagat noong mga panahon na yun. Kaya naman naging sobrang laki ng singaw ko dahil doon ay talaga namang onting galaw ay inamang sakit. As in bukol na bukol yung labi ko nun sa sobrang paga. Awang-awa nga ako sa sarili ko nun sa tuwing natingin ako sa salamin kasi mukha akong sinuntok. Kaya noong mga panahon na yon na naka-crossbite pa ang ngipin ko ay natutunan kong umaya na mabagal sa kadahilan ng baka makagat ko na naman singaw ko at madagdagan na naman ang pagkapagane ito. Nagkaroon na din ba kayo ng gantong singaw? Yung gatuldok lamang pero grabe yung sakit? Ito talagang pinakaayo ko tumubo na singaw sa akin. As in bigyan nyo na lang ako ng dalawang normal na singaw kaysa sa isa neto. Yung tipong isang araw ay ang sarap ng gising ko. I feel good. Great. The base pa kung susumain. Pero bigla na lang ako nagulantang sa sakit kasi para may nakatusok na karayom sa labi ko. Tapos pagtingin ko sa salamin, ay tumubo na pala yung singaw na kinakamuhian ko. One time nga sa kagustuhan ko mawala agad yung singaw na yun, ang ginawa ko ay kinuskus ko ng asin. Ay talaga namang wrong move. Kasi kinabukasan, bigla itong lumaki, sabay nagnana. Akala ko pa naman mabilis tumagaling pag nilagyan ko ng asin. Pero anong nangyari, imbis na gumaling, dumoble pa yung sakit. Tapos naka-brace pa ako ng mga panahon na yun. Talaga namang nuot sarap ang sakit sa tuwing nasasanggi ng bracket ko yung singaw. Tapos no mga panahon na yun, may napansin din ako na sa pagdami ng gamot na ginagamit ko sa singaw ko na yun, ganon din katagal to gumaling. As in yun ang pinakamatagal na naging singaw ko. At simula nung itinigil ko na yung paggamot sa singaw ko na to, ay dito na to nagsimula gumaling. Kaya simula nun ay lesson learned. Hindi ko na pinapakialaman pag nagkakasingaw ako at hinahayaan ko na lang sila mawala na kanila. At huwag nyo rin akong tutularan na kukuskusan ng asin yung mismong singaw. Maling-mali ang ginawa ko nun. Ang gawin nyo na lang ay magmumugay na maligamgam na tubig na may asin. Etong sunod na i-share ko sa inyo mga repa na naging singaw ko ay kamakailan lang nangyari. Kaya yung sakit na naramdaman ko nun ay sariwa pa sa aking memorya. One day isang araw kasi ay nagising na lang ako nang may yung kalahati ng labi ko. Hindi naman siya masakit kaya binaliwala ko na lang. At sa buong maghapon na yun ay hindi naman nanakit yung labi ko. Pero ramdam ko pa din yung may sa kalahati neto. Pero kinabukasan ay nagising na lang ako bigla kasi pag ibo ko ng labi ko ay ang sakit. At yung kahapon na nangingimay na part sa labi ko ay tinubuan na maliliit na butol. Pero yung araw na yun ay okay pa naman kasi natitiis ko pa yung sakit. Pero kinabukasan, pag gising ko ay dumoble na ang sakit na ito. Tapos namagana din yung labi ko. Sabay yung butol ay nagkaroon na ng nana. Pero walang binatbat ang sakit nito sa sumunod na araw kasi ito na yung pinakamasakit. Kumbaga ito na yung pinakang final form ng singaw. As in yung maliliit na butol na may nana ay nag-fusion silang lahat kaya ang kinalabasan ay nagkaroon ako ng malaking singaw sa akin labi. Sabay sobrang sakit pa neto. Yung tipong ibubukas ko lang yung aking bibig, sabay na ibuko to ay talaga namang wow, ang sakit. Kung maalam lang talaga ako mag-sign language, yun na lang gagawin ko para hindi makapagsalita at sobrang sakit talaga. As in para madami nakatusok na karayom so tuwing naiibo ko yung labi ko.
Kaya dahil doon, ay naging palaisipan tuloy sa akin kung paano ko nakuha yung singaw na yon. Talagang inalala ko lahat ng ginawa ko, mga dumampi sa labi ko, at kung ano mga pinagkakain ko. Sabi ni mama baka allergy lang daw kaya ako nagkaganon. Pero wala naman akong kinain bago noong mga panahon na yun. Pero ang pinaghihinalaan ko nun ay yung kinainan namin na restaurant kasi yung kutsara na ginamit ko dun, pagtingin ko sa ilalim ay may mga sebo pa. Pero huli na ang lahat bago ko mapansin yon kasi nakasubo na ako ng isa, sabay naramdaman ng labi ko na malubak-lubak yung ilalim ng kutsara. Walang jo. Pero siguro hindi naman yun yung dahilan at baka dahil lang sa init kaya ako nagkaroon ng singaw. Ang init din kasi ng mga panahon na yon. Etong sunod ko naman ay kikwento sa inyo mga repa ay ang pinakamasakit na singaw na naranasan ko sa buong buhay ko. As in walang binatbat yung mga unang kwento ko sa inyo kung gaano kasakit to. At kung may tier list ako na masasakit na singaw na nagkaroon ako, ay pihado mahiwalay na spot to. At etong karumal-dumal na singaw na to mga repa ay naranasan ko nung bata pa lang ako. Oh, you poor child. Nagkaroon na din ba kayo ng singaw sa dila mga repa? Yung tipong pag nasanggi mo to ay ang hapde sabay para bang may nakatusok? Kung naranasan nyo na yung mga repa, ay imagine niyo yung sakit na yon. Sabay imagine niyo yung buong dila nyo ay meron nun. Kasi ganun yung nangyari sa akin dati. Kada ginagalaw ko nga yung dila ko nun, para ba may nadaloy na kuryente sa buong katawan ko sa sobrang sakit. Kaya naman ilang araw ako hindi makaimik nun. Tapos ang isa pa sa pahirapan nun, pag yung nakain na ako, ay talaga namang maluha-luha ako kada subo ko ng pagkain. Kasi para ako nakain ng bubog. Ay talaga namang good job batang ako at natiis mo yung sakit. As in, hindi talaga biro ang sakit nun. Hindi ko nga din alam kung paano ko nakuha yon. Kaya hindi ko kayo mapapayuhan kung paano to maiiwasan. Pero sana ay hindi kayo magkaroon nun kasi ang OA na talaga ng sakit nun. Pero yung iba sa inyo mga repa, naranasan nyo na rin ba magkaroon ng ganong klaseng singaw? As in, yung buong dila nyo ay puro ganon? Kung oo at naranasan nyo din yun, I'm so proud of you, my friend. Karamay mo ko kasi naranasan ko yung sakit na naranasan mo. Yung tipong kahit ang iyong paboritong ulam ay hindi mo na ma-enjoy makain kasi sakit na lang ang iyong nalalasahan. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo mga kunento ko sa inyo. Kayo, meron din ba kayo hindi malilimutang singaw experience? Kung meron, i-share nyo naman yan dyan sa baba para mabasa ko at malaman kung gaano kasakit ang inyong pinagdaanan. Kasi baka yung iba sa inyo ay meron pang mas malalang naranasang singaw sa akin. Pero para hindi kayo magkasingaw, ay magdahan-dahan lang kayo sa panguya sa tuwing nakakain at magdahan-dahan din kayo sa tuwing nagtututbrush. Kasi dyan ako madalas nagkakaroon ng singaw, lalong-lalo na yung sa pagtututbrush. Yan pa nga ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng sungki dati. As in, naging singaw muna yung gilagid ko na natamaan ng toothbrush. Tapos makalipas ng ilang araw, ay namalayan ko na lang na may natubo ng ngipin. So yun lang ang mga kwento ko tungkol sa singaw mga repa. At syempre, huwag nyo na rin kakalimutan na mag-like and subscribe. At pindutin nyo na din yung bell notification niyan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. At bisitahin nyo na rin pala ang aking FB page at i-follow nyo na din ako doon. Arigato thanks na agad in advance sa mga magpa-follow. So yun muna mga erp, kita-kits sa ating next video. Peace!